Magandang umaga po. Nasa na yung iba kong hinahanap? Anyway, ito pong mensahe ko sa inyo na Roma 16, Mark 16 o Marcos Kabanata 16 sa 16. Ito rin po ang aking mensahe noong linggo sa kabila. Ano po? Ngayon, sabi ko, para medyo naman maiba, yun din ang talata na aking gagawin, pero iibahin ko naman ang aking suwot. Ano po? So, dala ko po yung aking barong na kulay blue. Kaya lang nagka-problema ako kanina umaga. Nung isinuot ko yung kulay blue kong barong, sikip. Hindi na magkasya. Sabi ko, anong nangyari? Di ba kasusuot ko lang dito? Mabuti na lang at hindi ko tinanggal sa sasakyan itong aking barong na ito. So talaga siguro pinag-aadya kung ano yung talata, yun din dapat ang suot. So pareho pa rin. No? Marcos Kabanata 16, talata 16, at ang suot na barong, pareho pa rin. So talagang ganun talaga yata ang sitwasyon. Anyway, maganda po ang aking mensahe para po sa aking pananaw. Ang ating mensahe ngayon sa umaga dito ay napaka-informative. Sa tingin ko, bihirang-bihira sapagkat sa tanang buhay ko na ako po ay nakikinig ng mensahe. Hindi ko pa po ito napakinggan kahit na isang beses lang. Kung kaya sabi ko ay siguro meron namang karapatan ang mananampalatayang katulad ninyo na marinig kung ano talaga ang nangyari doon sa sinasabi ng kasulatan. Doon sa, naalala mo nga pala, kapag nga palang may nagmamansahe yung ano pa itong aking microphone ito, ayaw maniwala. Okay. Gusto ko kasi nakikita nyo yung, okay na, nakikita nyo yung aking mukha, no? Gusto ko nakikita nyo yung aking mukha at nakikita ko ito. Okay. Napapansin ko na kapag ako po ay nagme-mensahe, hindi po ako nagbibigay ng title, tira lang ako ng tira. Samantalang yung iba namang pastor na pupunta dito ay may mga title pa sila. Kaya sabi ko parang dapat makiuso rin ako. Maglagay din ako ng title. Tingnan mo na galing. At ang title ko ngayong umaga, maganda. Ang title ko ay Wait Lang. Wait Lang. Ito po ay parang kabalintunaan, o ibig sabihin opposite nung isang pastor na nagsasabing, stop. May naalala siya. May naalala siya. Hindi po ako stop. Ang akin ay wait lang. Okay. So binasa po kanina, yung pong 16, ano? At ang sabi doon, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sino po dito sa inyo nabautismuhan? Taas ang kapal. Gusto ko makita. Sino ang hindi pa nababautismuhan dito? Lahat. Okay, bautismado. So, ibig sabihin, ang lahat ay sumasampalataya. Kasi ang isa sa basihan ng bautismo ay dapat una, ikaw ay sumasampalataya. Ngayon, pagdating doon sa definition ng pananampalataya, sinabi ni Apostol Pablo, ito na yung wait lang. Ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi mula sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag mapuri. Hindi ba, bago umakyat ang Panginoon doon sa langit, doon sa ascension, ay nagbilin siya doon sa kanyang mga apostoles na ang sabi niya ay ipangaral ninyo ang mabuting balita. At ang mabuting balita, kapag binigyan pa natin ng ibang salita, ang mabuting balita ay ang Ebanghelyo. At kapag sinabi natin Ebanghelyo, ito ay ang talambuhay ng Panginoon kasama yung kanyang pagmimisyon. Hindi lamang talambuhay. Ang Ebanghelyo ay hindi basta talambuhay ng Panginoon, kundi isasama nyo rito yung katuparan na ibinigay sa kanyang tungkulin na
tubos sa kasalanan ng tao o ng kasalanan ng sanlibutan. So hindi lang talambuhay, ang ebanghelyo yung talambuhay ng Panginoon kasama yung kanyang misyon. Ito yung kabuuan ng ebanghelyo. At ang sinabi dito ay ebanghelyo ang ipapangaral. At nakita natin doon sa pangangaral nung bago umalis ang Panginoon, ang kanyang pinagbilinan ay ang kanyang mga apostoles at saka yung mga disipulo. Now, ano ang criteria o ano ang kinakailangan para ang isang tao ay masabing isang apostoles? Diba? Apostoles, magkaiba yung disipulo doon sa apostoles. Meron ilang apostoles sa banal na kasulatan, sa Bagong Tipan. Ilan? No? 11? Hindi Hindi 14. 14. Bakit? 12 original, nagpakamatay ang isa, pinalitan ng isa, 13 na. Ay siya Apostol Pablo. Ilan? Tagal-tagal na, apostoles lang, di pa alam ang bilang, laging 12. Hindi 12, 14. 14 ang apostoles. Ngayon nyo lang nalaman, ano? Sabihin yung alam nyo na dati. 14 ang apostoles. Pero ang problema ay ganito. Ang apostoles, para maging apostoles, ay kinakailangan ikaw ay witness ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi ka po pwedeng maging apostoles kung hindi mo nasaksihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Pero ang tanong, papaano naging apostoles si Apostol Pablo? Papaano naging apostoles si Apostol Pablo? Nasaksihan ba niya ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon? Hindi. Isa pa sa pamantayan ng pagiging apostoles, dapat ikaw ay nakasama ng Panginoon sa looban ng 3 taon ng pangangaral. Nakasama ba si Apostol Pablo? Hindi. Ba't tinawag na apostol? Yun yung wait lang. Wait lang, kasi sasabihin ko sa inyo kung bakit. Wait lang eh. Kayong magmadali. Okay. Unang-una, sinabi ni Apostol Pablo, kasi ito yung dilema eh. Ito yung dilema. Hindi si dilema tabi ka muna dyan. Ito yung problema kasi. Sinabi kasi ni Apostol Pablo doon sa Galatia 1, doon sa isa, 7 to 9, 8, ano? To 9, even pa, dating natin sa 9. Na sinabi niya na kung ako man o anghel sa langit ang magturo sa inyo ng ibang ebanghelyo ay pakasumpain siya. Sinabi ko na dito before, I told you before, and I'll say it again, if anyone comes to you with a different gospel, whether it's an angel, let him be inactive, pakasumpain siya. Bakit ikaw? Sabi mo, kung ang magtuturo ng ebanghelyo iba doon sa tinuturo, dapat pakasumpain, bakit ikaw hindi ka naman apostol, bakit ka nagtuturo din ng ebanghelyo? Di ba? At in fact, matatawa ka, ito ngayon ko lang ito na-realize. Nung si Apostol Pablo ay nagturo, doon sa liham niya, sa sulat niya, marami siyang mga karagdagan na itinuturo. Pero ang tanong, ito ba ay legal? Ito ba ay valid? Halimbawa, itinuro niya na sa chapter 13 ng Corinthians, ano yun? Pag-ibig. Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, meekness, humility, and self-control. Kasama ba yun sa Ebanghelyo? Pero, hindi ito kasama doon sa itinuro ng Panginoon, but we consider it valid. Kasi in-expound lang niya yung sinasabi ng Panginoon ng pag-ibig. Hindi naman siya lumabas doon eh. Now, ang tanong, dapat ba natin i-recognize? Kasi ang sinasabi yung mga apostol lamang ang merong karapatan na mangaral ng Ebanghelyo as is doon sa Ebanghelyo. Bukod doon sa ipinangaral sa atin, of course, lumipat ang lumipat. Pero doon sa pangangaral ng Ebanghelyo during the time, ang sinasabi ng Panginoon ay ang mga apostol at disipulo. But Apostle Paul was not. In fact,
si Apostol Pablo ay isa sa mga umuusig sa mga mananampalataya ng ating Panginoon. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari at si Pablo, ang unang pangalan niya hindi Pablo. Ang tunay na pangalan niya ay si Saulo. Pwede pala yun, ano? Parang si Casimiro Bukay-Kay, nagpalit ng pangalan, naging Kashmir Bukay. No? Pero ito, si Saulo, nung siya ay nagkaroon ng conversion, nung siya makakilala sa Panginoon, nagbago ang kanyang pangalan at ang kanyang pangalan ay naging si Pablo. Saan ito nagmula? At bakit natin pwedeng sabihin na authentic o pwede si Apostol Pablo na magturo o magsabi ng Ebanghelyo o pwede siyang tawaging apostol? Ito ang dahilan. Ito yung way lang. Ang sabi dito, doon sa mga gawa, sa Kabanata 9, sa talatang 1 hanggang 2. Ganito ang sabi. Si Saulo na puspos pa ng pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari upang humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco. Si Saul ay pumunta doon sa pari upang humingi ng sulat para sa mga sinagoga sa Damasco. Ano ang dahilan bakit gusto niyang humingi ng sulat papunta sa Damasco? Ang dahilan ay upang usigin yung mga mananampalataya ng Panginoon na kung saan ay nagsasabi o nagtuturo ng panibagong katuruan na ang kaligtasan ay hindi pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay o pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito'y taliwas sa katuruan ng kautusan. At dahilan si Pablo o si Saul ay isang Pariseo at siya ay isa sa mga miyembro ng Sanhedrin, hindi nila ito pinapayagan. Hindi nila ito tinotolerate. In fact, recently lang, napanood ko doon sa YouTube, merong isang babae na nandoon sa Israel na nangangaral siya patungkol kay Yeshua. Kasi siyempre, Hebrew sila, hindi Jesus Yeshua. Alam yung ginagawa dito sa babae ito, ngayon recent lang binabato siya ng bangko, sinusuntok siya yung babae. Dahil lang sa siya ay nangangaral patungkol sa Panginoon. It's just the same way when Saul, when he was during the time, hinahabol niya o hinahanap niya ang sino mang nagtuturo at ang itinuturo ay ang Panginoon Jesus. So, nakita natin ang sitwasyon. Si Saul ay naduduan. At on the way, sa kanyang paglalakbay, biglang nagliwanag ang isang napakaliwanag na liwanag mula sa langit. Narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? So ito yung wait lang, ito na yung encounter. Noong naglalakad siya papunta sa Damascus, ay merong isang liwanag na napakaliwanag na lumabas na sinabi, Saulo, Saulo. Ang tawag sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Tinanong ni Saulo, sino ka Panginoon? Sumagot ang tinig, ako si Jesus ang iyong inuusig. Ngunit tumindig ka at pumasok sa lungsod at sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. May kanyo. There is an encounter. Di ba? Ang pamantayan sa isang apostol, para maging apostol, kinakailangan meron siyang encounter with the Lord Jesus Christ. Ito na isa. First encounter. So, ang sabi ng Panginoon, bakit mo ako inuusig, Saul? So, ang sabi niya ay, sabi ng Panginoon sa kanya, muli tumindig ka at pumunta ka at pumasok sa lungsod at sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Okay, pagdating doon, dahil sa liwanag nawala ng paningin si Pablo o si Saulo, kailangan niyang alalayan ng kanyang mga kasamahan upang makarating sa Damasco na natili siyang bulag sa loob ng 3 araw, hindi kumakain at hindi kumain. Ngayon, eto na. Sa Damasco, kinausap ng Panginoon si Ananias, isang alagad. Inutusan siya na pumunta kay Pablo upang ipagdasal ito at ibalik ang kanyang paningin. Sa una, nag-alinlangan si Ananias dahil alam niya si Pablo
ay isang mag-uusig ng mga Kristiyano. So si Ananias, kinausap ng Panginoon, ang sabi, Ananias, puntahan mo si Pablo at ipanalangin mo upang mawala yung kanyang pagkabulag at bumalik ang kanyang paningin. Panginoon, marami na akong narinig tungkol sa taong ito. Kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. Ito yung sagot ni Ananias. Ngunit sinabi ng Panginoon, pumaruan ka sapagkat siya ay aking hinirang na susidlan upang dalhin ang aking pangalan sa harap ng mga hintil, ng mga hari at ng mga anak ng Israel. So nakita natin dito, ito pala yung dahilan. Bagamat si Pablo ay isang Pariseo na kung saan ay umuusig sa mga tagasunod ng Panginoon, ay ito yung dahilan kung bakit siya pwedeng maging apostol. Sapagkat unang-una, siya ay nagkaroon ng enkwentro sa Panginoon. Sapagkat nung siya ay papunta doon sa Damascus, ay nagkaroon ng liwanag, sobrang liwanag. Si Pablo na dating Saulo ay nabulag. Pinapuntahan kay Ananias at siya ngayon ay muli nagkaroon ng paningin. Matapos na si Saulo o si Pablo ay makakita na hindi siya pumunta sa Jerusalem. Hindi siya nakisama kina Apostol Pedro, kina Apostol Juan at doon pa sa ibang mga apostol. Na kung saan kapag nakita natin doon sa mga Gawa chapter 2, nandoon sila, nandun pati ng Espiritu, magkakasama sila doon sa isang silid. Si Apostol Pablo hindi pumunta sa Jerusalem at hindi siya nakisama doon sa mga apostol. Kung hindi siya nakisama matapos siyang makakilala sa Panginoon at nagkaroon siya ng enkwentro, saan siya pumunta? Umuwi ba siya sa kanila? Okay, dito siya pumunta. Hindi ako agad pumaroon sa Jerusalem. Ito na sinasabi dito ni Apostol Pablo. Ito kanyang personal pagkakot. Hindi ako kaagad pumaroon sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Tinutukoy niya yung reviews, ano? Hindi ako nakipagkita sa mga apostol na nauna sa akin, kundi nagtungo ako sa Arabia. At pagkatapos ay bumalik sa Damascus. So sinasabi dito, noong makakilala si Apostol Pablo sa Panginoon at nagkaroon ng enkwentro, si Apostol Pablo ay hindi pumunta sa Jerusalem, pagkos siya ay pumunta sa Arabia. Hindi ba siya Arabo? Hindi ka naman, kasi Hudyo nga siya. Pumunta lang siya sa Arabia, pero hindi siya Arabo. Pumunta lang siya doon. At nakita natin doon sa kanyang pagpunta doon sa Arabia, ang sabi dito, sapagkat ipinapahayag ko sa inyo mga kapatid ng Ebanghelyo na pinangalan ko ay hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao. Ni itinuro sa akin ng tao, kundi tinanggap ko ito sa pamamagitan ng pahayag ni Hesus Kristo. Ibig sabihin na nung si Apostol Pablo ay nando doon sa Arabia, sinabi niya na ako'y tinuruan. At ang turong aking tinanggap na itinuturo ko ngayon ay hindi isang katuruan itinuro sa akin ng tao, kundi ito ay isang katuruan na itinuro sa akin ng Panginoong Jesus. So nakita natin na nagkaroon sila ng encuentro or encounter doon sa Damascus, on the way to Damascus. And after healing na ginawa sa kanya ni Ananias, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ako dumiretso sa Jerusalem kung hindi ako ay pumunta sa Damascus. At yung aral na itinuturo ko sa inyo ngayon ay hindi aralin na kung saan ay itinuro ng tao sa akin, kundi ito ay isang aralin na itinuro sa akin ng Panginoong Jesus. So, nasa silang dalawa? Nasaan? So, ibig sabihin, si Apostol Pablo ay nanatili sa Arabia. Bagamat hindi maliwanag kung sinabi kung gaano katagal, pero kung ang titingnan natin, para siya ay matawag na apostol, ay there is a necessity for him to have at least 3 years of being together with the Lord. At doon sa panahon na yon,
ay nakasama niya, hindi rin sinabi dito kung physical o hindi physical. Natatandaan niyo yung si Elias at saka si Moises na nagpakita sa Panginoong Yesus doon sa Hebron? Most likely, hindi naman, sapagkat sabi nga, hindi tayo nagdadagdag. Kundi pwedeng sabihin natin na kung paano nagkaroon ng karanasan ng Panginoong Yesus doon kay Elias at doon kay Moises, doon sa Hebron, ay nagkaroon din ng karanasan si Apostol Pablo ng pag-aaral at katuruan. Kung kaya si Apostol Pablo, bagamat siya taga-usig during the time when Jesus Christ was still alive, at nung siya'y namumuhay at nangangaral, buhay na rin doon si Apostol Pablo, ay hindi naman niya natutuhan kung ano yung ebanghelyo o yung katuruan ng Panginoon, paano siya matututo nito, unless otherwise, totoo yung kanyang sinasabi na nakasama ko ang Panginoon doon sa Arabia at doon ako tinuruan. And that is the very reason why Saulo na naging Pablo ay tinawag na apostol sapagkat siya ay qualified. Kung araw ganon, dapat merong certification na I certify that Apostle Paul, that Saul who becomes Paul is a, anong tawag natin, certification, duly accomplished by evangelical teaching, signed Jesus Christ. Wala namang ganon pa nung araw no? Pero ngayon, kung sinabi mo nung ganon nangyari, hahanapan ka ng certificate, hindi ba? Kahit anong talino mo, kung wala ka namang certificate sa panahon ito, wala rin yun. Pero during that time, wala namang hanapan ng certificate. Kundi sabi ni Apostol Pablo, tingnan nyo na lamang kung ano ang aming sinasabi kung dito galing sa Panginoon. Kaya ang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi niya sarili ang ebanghelyo. Qualified siya na magturo ng ebanghelyo sapagkat nakita natin na siya pala ay nagtungo sa Arabia at doon siya nagkaroon ng pag-aalam patungkol sa Panginoon Yesus. Wala lamang maliwanag na sinasabi kung meron silang glorified body na si Jesus Christ kasama niya dahil ang sabi ng Panginoon, ang muling pagbabalik niya, kailan Hindi ba, ibig sabihin, kung pag nakasama niya yung glorified body ng Panginoon, hindi, bumalik na siya. Pero sabi ng Panginoon, sa huling panahon pa, so ibig sabihin hindi siya glorified body. But still, ang sinasabi dito, kung paano siya tinuruan ng Panginoon, hindi ko alam. And I do not want to speculate. But one thing is sure, na natuto si Apostol Pablo na ang sabi niya, ang aking kaaralan at ang aking tinuturo ay hindi galing sa tao, kundi ito'y galing sa Panginoon. That made him valid to become an apostle. Therefore, when Apostle Paul, kung si Apostol Pablo ay nagsasalita patungkol sa Panginoong Jesus, siya ay mayroong karapatan. At nung sinabi dito, balik na naman tayo doon, so wait lang. Ang sabi doon ni Marcos, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At sinugundahan ito ni Apostol Pablo na napakalaki ang diferensya na sinabi niya, sapagkat sa biyaya ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, the same pa rin. Apostle Paul was backing up the previous, yung mga naunang apostol sa kanya. At ibig sabihin, dahil hindi lamang si Apostol Pablo ang nagsasabi nito, maging ang mga naunang apostoles, lalo lamang pinagtibay ni Apostol Pablo na ang kaparaanan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. No question about it. Magtanong na kayo ng magtanong na kung ano-ano, pero maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan kung kayo nagbabasa. Isa lamang ang paraan ng kaligtasan at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, matapos ang isang tao ay manampalataya, sinasabi ni Marcos, ni Apostol Marcos, na ang isang taong ito ay kinakailangan magpabautismo. Kinakailangan na magpabautismo. Bakit? Bakit kinakailangan magpabautismo ang isang tao? Simple lang ang dahilan. Okay? Kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon at sinabi mo, ako ay tumanggap sa Kanya bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Nasaan ang Panginoon? Sasabihin mo, siya ay nasa aking puso sapagkat hindi naman po pwede nang pumasok ang Panginoon sa iyo, kundi ang Espiritu ng Diyos. So, paano namin malalaman? Ito na yung problema dyan. Ito yung wait lang.
Papaano namin malalaman kung ang sinasabi mong pananampalataya ay totoo o hindi? Bakit? Kita ba namin ang puso mo na kapag tinignan namin, nagsuot kami ng salamin na pang X-ray vision, makikita namin ang puso mo, ang Panginoon ay nandoon? Wala naman, di ba? So, ang sinasabi dito, napakahalaga ng pagbabautismo, pero ito ay may kadahilanan sapagkat ito ay ang iyong pampublikong deklarasyon na ikaw ay mananampalataya ng Panginoon Jesus. Hindi mo, bakit? Ulitin natin. Sapagkat mayroong exception yan. Pero kung talagang ikaw ay tunay na nagsasabing mananampalataya ka ng Panginoon, ikaw ay magpapabautismo. Sapagkat this is an outward manifestations of your faith. Hindi namin makita ang pananampalataya mo kasi personal mo yan. Pero kung talagang ikaw ay nananampalataya, ipapahayag mo ito pagpubliko, ipapahayag mo ito panlabas. Pero tatandaan nyo, ang bautismo ay hindi nakakapagligtas. Hindi po nakakapagligtas ang bautismo sapagkat ang bautismo is only an outward manifestations of your faith. Meron kasing mga simbahan dito sa Pilipinas na nagsasabi na kapag ikaw ay hindi nabautismuhan sa aming simbahan, ay ikaw ay hindi magkakaroon ng kaligtasan. Alam niyo yun? Alam niyo kung anong simbahan yun? May simbahan dito, kaya nga yung iba ay takot na umalis sapagkat sila nagpapabautismo dahil sa pag hindi sila nabautismohan sa simbahan ito, hindi sila pagkakaroon ng kaligtasan. Itinuturo nila na ang isa sa kaparaanan ng kaligtasan ay bautismo, subalit pag nakita natin dito ang sinasabi dito at sinuportahan ni Apostol Pablo na ang tunay na dahilan ng kaligtasan mo ay sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Panginoon at ang bautismo ay isa lamang pagpapakita ng iyong panlabas na pagpapakita ng iyong pananampalataya. Now, totoo ba na kahit ikaw ay hindi mabautismohan, ikaw ay maliligtas? Kung ikaw ay nananampalataya. Ang sabi kasi ng iba, hindi daw pwede. Kinakailangan ng bautismo. Pero, ito ang magandang pruweba natin. Na kahit ang isang tao ay hindi mabautismohan, subalit kung siya ay nananampalataya, siya ay may kaligtasan. Natatandaan nyo na ang ating Panginoon ay nakabayubay sa krus. Ilan yung katabi niya? 2. Anong pangalan ng isa? Ayon sa tradisyon. Wala namang sinabi sa Biblia. Pero para madali lang nating maintindihan yung kaliwa at kanan, ayon sa tradisyon ng mga Romano Katoliko, pagbigyan na natin. Yung daw sa kaliwa ay si Hestas, at yung daw nasa kanan ay si Dimas. Okay. Nandito si Dimas na kung saan ay silang dalawa. At ang sabi ni Hestas ay kung talagang iyo, Panginoon, ikaw ay, ano? Anong gagawin? Lumba ka at iligtas mo ang iyong sarili pati na kami. Anong sabi ni Dimas? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Siya ay pinarulisan na katulad natin. Ano? Mawala naman siya kasalan. So sabi niya, Panginoon, isama mo ako sa iyong kaharian. At noong oras din yun, sinabi ng Panginoon sa kanya na kayo hindi na isasama kita sa paraiso. Hindi niya sinabi siya langit sa paraiso, pero ibang issue pa yun. Pero ibig sabihin, ni-recognize ng ating Panginoon yung paglapit ni Dimas sa kanya sa pamamagitan ng pagtuon ng kanyang paniniwala na ito ang Mesiyas, na ito ang pagliligtas. At dahilan dito, siya ay nanampalataya at siya ay tinanggap ng Panginoon. Wala namang problema sa Panginoon. Lumapit ka lang na may pananampalataya, tatanggapin ka naman niya. Hindi naman siya nagsasabi hindi pwede. Di ba? Si Hestas niya, hindi kanya sinabihan. In-ignore lang niya. Pero nung si Dimas ay nagsabi, hindi niya pinahindihan. Tinanggap niya. At siya ay nagkaroon ng kaligtasan. Tama. Nagkaroon ba ng kaligtasan si Dimas? Yung nasa kanan? Amen. Nagkaroon ba ayon sa kasulatan ng pagtanggap ng Panginoon? Nabautismuhan ba? Pero ligtas. So, ito lamang ang pagpapatunay na ang bautismo ay hindi nakapagliligtas ng isang tao katulad ng ibang simbahan dito sa atin na sinasabi na kung hindi ka mabautismuhan sa kanilang simbahan, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Hindi ba? Ibang ebanghelyo ang kanilang itinuturo sapagkat ito'y hindi angkop doon sa katuruan ng kasulatan. Lumalabas sila, dinadagdagan lang, gumagawa sila na sa kanilang sariling pamamaraan o sariling standard
which is not in accordance with the Word of God. Bawal po yun. Hindi ka po pwedeng magdagdag o magbawas doon sa salita sa Ebanghelyo. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, kay nga anghel. Hindi ba maraming anghel na nagdadagdag na kung saan ang dami pa rin naniniwala? Kaya magturo na lang ako na ako yung anghel din. Ano? Mukha ba rin akong anghel? Hindi naman kayo maniniwala kung mukhang anghel. No? Kasi wala sa mukha pagiging anghel. Kaya hindi ako pwedeng maging anghel. Pero merong mga nagtuturo na anghel na sila daw ay sugo mula sa malayong silangan. So, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ka pwede kasi sabi ng banal na kasulatan, walang pwede kahit anghel hindi pwedeng magbago ng kasulatan o ng Ebanghelyo. Therefore, ayon dito sa ating nakita, hindi nakapagliligtas ang bautismo. Isa pa, merong mga secret agent na Kristiyano na tagasunod ng Panginoon. Alam niyo po sino? Sino yung secret agent na tagasunod ng Panginoon? Si Nicodemus at saka sino? Joseph. Oh. Bilib na ako dito sa mga estudyante ko dito sa aking kasaysayan talang buhay ng Panginoon. Hindi ako lugi. Ibig sabihin, hindi baliwala yung aking pagpapagal sapagkat kayo ay natuto. Merong dalawa na nakita natin dito na bukod doon sa lalaki na kung saan ay nakasama ng Panginoon, si Nicodemo ay hindi po na, walang sinabi sa banal na kasulatan na hindi na siya nabautismuhan. Maging si Jose ng Arimatea, sapagkat sila'y parehong pariseyo. Pareho silang pariseyo ng miyembro ng Sanhedrin na kung saan ay patagong naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. Sa katotohanan nung ang Panginoon ay nakapako na at namatay na, itong dalawang ito, lalo na si Jose ng Arimatea ay pumunta kay Pilato at sinabing, pwede ba namin hilingin na kunin ang bangkay ng aming Panginoon o ng ni Jesus at ito yung aming ililipin. Dahilan sa bukas ay Sabat. At sila'y piniyagan. So nakita po natin dito na walang maliwanag na sinabi ang banal na kasulatan kung nabautismuhan si Jose ng Arimatea at saka si Nicodemus. Pero sa maliwanag na sinasabi dito, nung nagkausap lamang yung dalawa ng magkainkwentro ang Panginoon at saka si Nicodemus, maliwanag na sinasabi dito o nakita natin na nampalataya si Nicodemo sapagkat simula noon hanggang sa kamatayan ay nandoon si Nicodemo kasama sa susunod. So nakita natin na yung palang pananampalataya ay siyang pangunahin ng paraan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At pagkatapos nito, para ipakita natin na tayo ligtas, kinakailangan natin mabautismuhan. Nagkakaintindihan po tayo. Tayo po'y mananang. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sapagkat ikaw ay patuloy na nagpapaliwanag sa amin kung iyong kagustuhan na sa pamamagitan po ng pananampalataya, ito po ang binibigyan ng diin upang kami po ay maging maliwanag sa amin na kami po ay hindi dapat umasa sa ibang katuruan sapagkat ang katuruan po ay lalatan na. Dahil po namin naman ay ikaw po patuloy na magbibigyan ng biyaya sa amin at pagkaturuan ito ay dapat naipasa rin namin sa iba nang sa gayon sila rin man ang pagkaroon ng kaligtasan katulad namin. Pagpalain ng bawat isa sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.